At saka hingi po din ako ng pasensya kung nangyari man po yun sa amin kasi ano po, talagang hindi ko po maiwasan yung naghinanakit din po kasi ako sa mga naririnig ko po. Masama yung, nagsama talaga po yung loob ko tapos ilang araw ko pong dinibdib yun, hindi pa ako nakakatulog. Ayan, mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalangga. Ngayon ang ganda po ng panahon ngayon. Ayan, yun ang kwan dito. Walang hangin, walang ulan, walang init, makulimlim, malamig. Kaya sarap po mag-scout ngayon At ngayon po araw ng Martes ba ngayon? Ayun, ngayon po ay araw ng Martes sa Pizza Jess po ngayon. Ayan. Sa ngayon po mga kalangga meron po tayong pupunta. At sa pupuntahan po natin na ito mga kalangga, ito po ay kuwan po ito ni Dodong. Ito yung may permiso po ito kay Dodong Ruel na ito po ay papupuntahan po sa atin para kumustahin po natin mga kalangga ang sitwasyon. And siyempre po walang iba kundi si Christy. Kaya sa ngayon po mga kalangga pupuntahan po namin at sana po iwasan po natin na mag-comment ng hindi maganda. Tapusin na po natin kung ano man po yung mga sama ng loob natin noon. Ngayon po mag-move on na tayo. Wag na po tayo magtanim ng sama ng loob. Kasi isa pa rin po yung dalahin natin. Kaya sa ngayon po sama-sama po tayo, napuntahan po natin si Christy. Kumustahin po natin yung kanilang kalagayan. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads, lalong-lalo na po sa munting channel ni Marius Vlog. At siyempre, ngayon po kasama po natin si Amor. Ayan. Balot na naman, init. Balot. Wala man init, ang lamig-lamig. Tinan mo, ay hangin mga kalangga. Pero mainit yung ng mahangin pero at sarap ng hangin po mga kalangga. Ayan. So ngayon po, samahan nyo po kami at dalawa yung pupuntahan natin ngayon. Tatlo pala. Nanay Shirley. Nanay Shirley at saka yung sa kuan po, yung sa simbahan. Ayan, samahan nyo po kami at sana kuan po tayo, maging success yung ating mga lakad ngayon. Sana wag naman umulan. Okay po. So ayan po mga kalangga, pupuntahan po natin ngayon si Kwan, si Christy po. Ayan, para makita rin po natin kung ano po yung kalagayan na nila dito. At ito po alam po ito ni Dong na tayo ay magbisita dito para makita rin po natin yung ayan, nandito po si Christy. Ayan. So, ayan, magandang araw sa inyo. Hello po. Ayan, nakilala nyo pa ako? Siyempre po. Ayan, sandali. So, ayan, Christy. Hello po. Kung mo pa ako? Kilala mo pa ako? Opo. Kumusta ka na? Ayos lang po, pasok po. Ano yung mga kuha natin ngayon? Ilan na yung anak mo ngayon? Ay, dati pa rin. Mamaya. Ayun. Pasok po. Ayun. Ano naman pinagkakaabalahan mo? Wala po. Dito lang po sa bahay. Dito ka rin sa bahay. Kumusta na ang bahay mo? Yun po, nagtutulo na po kasi yan. Ha? May trapal na po yan sa taas. Bakit? Malakas po yung tulo dyan. Nilagyan ng trapal sa taas? Opo. Saan ba na tumutulo? Ayan po yung may mga itim na yan. Kumusta naman yung pamumuhay ninyo ngayon dito?
Ayos lang po. Kahit pa paano kakaraos pa din. Hindi, ay, tulad yan, may trabaho ka ba? Wala po. Pinapadalan lang po kami ng papa niya. Sinong nagpapadala sa inyo? Yung papa po ng bunso ko. Ay, yung kan. Di ba maraming naman sila, ilan yung nagpapadala sa inyo? Isa lang. Isa lang. Mm. Kumusta naman ang kuwan mo? At ano ba yun? Alam mo, nandito ako, hindi ko alam kung ano na yung sasabihin ko sa iyo eh. Na kuwan ako. Siyempre, kuwan ko din na bisitahin ka dito kasi padaan ako dito, nakita ko na yung mga bata, mga nandiyan sa kalsada. Siya nga pala yung mga anak mo nag-aaral ba? Opo. Matatas man po ang grades nila. Ikaw naman. Opo. Ano ang kuwan mo yung talagang pinagkakaabalaan mo? Alagaan lang yung mga bata? Opo. Ilan nga yung anak mo? 5. 5. Tapos yung ama niyan, pumupunta ba dito? Bunso ko po. Ay, ama ng Nagtatrabaho bunso lang mo. po siya. Napunta rin dito? Opo. Ayun, di kahit naman pala paano, may nagsusuporta sa inyo. Opo. Meron man. So ano yun naman yung masasabi mo doon sa kina Dudong Roel, di ba? Ano, nanonood ka pa ba ng kwan o hindi na dahil may cellphone ka pa ba ngayon? Meron po. Meron pa Minsan po nagpapanood pa po ako. Anong masasabi mo kay Dudong? Wala. Ano lang po, kung yung mga nakaagi po na nga, yung mga nangyari po sa amin, syempre po hindi man po tayo baga mga perpekto. Talaga nakakapagsalita po tayo lalo na pag may mga problema, may mga dahilan na ano. Hindi man po tayo magsasabing mga ano po tayo na yung syempre po, mainit na din ang ulo kaya nakakapagsalita po tayo ng Sandali. Ipagpatuloy mo. Tapos, yung ano, hingi lang ako ng pasensya kasi nangyari nga po yung hindi natin inaasahan na makakapagsalita tayo ng ganon. Kahit pa paano man po, nakakaano man din po kasi kahit pa paano nakatulong sila sa amin mga po. Malaking tulong po kasi sa amin yun. Kaya hingi ako ng pasensya kung nangyari man po yung bagay na yun. Yun lang po. Hindi man po ako perfecto. Talagang nakakasala. Yan lang yun. ano yun na nalaman mo ba yung dalawa ngayon? Alam mo na. Hindi. Hindi, sige, huwag na natin po. Kasi si Dudong ay siyempre busy rin doon sa bukid noon. Oo nga Sa po. Mindanao. Minsan napapanood ko. Madami man po siya natutulungan. So, ikaw naman dito, patuloy ka lang din sa... Wala ka ditong nakuan man lang na kung ano magiging business mo? Para yung mapagkakakitaan mo para yun, hindi ka lang umaasa. Siguro marami naman yung mga binibigay sa'yo ng... Hindi po. Sakto lang po. Pangkain-kain po namin. At kumusta naman yung kalusugan mo, di ba? Dati noon may pangka. Ano po? Ito po yung leg ko. Isang buwan na po siya. Bigla po ako na ganyan po kasi para masakit. Baka naman sa yun, sa... Nangyari po siguro sa akin noon. Bakit ano ba nangyari sa inyo? Yung mild stroke po ba ako? Na-mild stroke ka ba? Opo. Kasi mahirap yung na-mild stroke, di ba? Malakas Ako, lang po kasi talaga siguro ang ano ko. Kaya lang po yung mga nararamdaman ko po iba na. Mabigat na po yung mga ganito ko balikat tapos yung leeg ko. Nag-iiba na po siya. Tapos medyo yung pagsasalita ko po medyo napipilipit. Nararamdaman ko naman po. Itong bahay mo, kumusta naman, nalilinis ba ninyo? Naman po, kaya lang nang nagluto kami dyan, dito kami nagluto nung nagbagyo po baga. Kahoy lang. Kaya may ano. Tsaka gawa din po ng natulo. Yung ano nga po,
Ayan yung palang anak mo na lalaki, nasaan siya? Nandun po. Ay, Kinati nandun pala. Mailing. Bakit pala noon hanggang ngayon palagi nandun yun? Iniwan ko po. Ano, hindi nagpipirmi dito sa inyo? Nagpipirmi man po siya, kaya lang pag wala po siyang ginagawa na punta po siya dyan. Minsan dito lang naman po. Ano siya, nag-aaral din? Opo, nag-aaral pa rin po. Mataas nga po yung mga grades nila, kaya sabi ko tuloy-tuloy lang ang pag-aaral. Minsan talaga po, kinakapos talaga po kami. Minsan di sila nakakapasok, lalo na pag wala po kaming bigas. Di po talaga sila nakakapasok. Ayun. So, ibig mo sabihin, kinukulang din yung mga padala ng... Opo. Kasi naman lang po, nagpapasada na lang siya ngayon. Kinakapos po ang pagpapadala sa amin minsan. Napapadalas pa nga, hindi lang minsan. Ha? Napapadalas pang kapos, lalo na ngayon po, taghirap po baga ang buhay. Yung iba naman na ama ng anak mo wala, hindi na nagpapadala. Hindi po. So, ngayon may balak ka ba na malay mo may manligaw ulit sa'yo tapos syempre hindi natin iniiwasan yun, may manligaw sa'yo ulit o may balak ka pa. Ilan na ba ang edad mo ngayon? 34 po. 34, alam mo, kakakuanan pa yung edad mo, bata-bata ka pa pala. Kapusukan pa yung ganyan, alam mo, kapusukan yan. Yung sana, may balak ka pa ba na magkaroon ng anak pa na... Mahirap kasi kayo Mario mangako eh. Mahirap magsalita ng tapos. Siyempre, sa buhay baga po ng tao ngayon, kailangan. Diretso ka lang yan. Kailangan din po kasi ay. Pero hindi man ako perfecto. Ayoko man din po magsalita ng tapos po, mahirap po. Ayoko mangako. So, kuwan pala, may posibilidad pa na magkaroon ka pa ng anak. Kasi, sa ganyang mga pananalita kasi, parang, kuwan, di ba? At, siguro, napunta pa dito yung ama ng anak mo? Opo, napunta po dito. Napunta. Kaya pala, pag yung ganun, siyempre, pag pumunta dito yun, siguro mag-aanaan kayo. Ay, naku, Kuya Mar. Di ba? Hindi naman maiwasan yun. Maiwasan mo ba? O, tinanong na, pauwi ka na, kuwan ka. Hindi. Mahirap po kasi talaga magsalita po kaya marami tapos. Hindi man ako perfecto. Ilan taon na ba yung kuwan mo? Yung 36 po. ang kuwan pa pala ninyo, ang babata pa. Kaya may posibilidad pa na magkaroon pa kayo ng anak. At yung panganay mo, yung mga anak mo, ano naman na sinasabi sa iyo? Halaman po. Hindi man po sila tulad ng iba na mag-ano po sa magulang. Hindi man. Ayun. Pero may tanong ako, kasi may narinig ako, Cristiano, na wag mo naman sanang imasama kasi siyempre maraming mga nakapaligid sa'yo dito. Opo. At hindi maiwasan yung wala silang masabi. Totoo ba yun na umiinom ka raw? Opo, umiinom po ako. Pero hindi po yung madalas. Kasi syempre po, kapos man din po baga po tayo. Nainom po talaga ako. Mahirap man po magsabi ako hindi ako nagiinom. Tulad niyan, halimbawa, bumibili ka ba ng mga inumin? Minsan po, pag ako lang na-stress po, yan po, nakakatagay-tagay po ako. Tulad ng, halimbawa, paano ka na-stress? Ano yung, kasi, kapag uminom kasi tayo, may hinuhugutan tayo. Gusto ko bang malaman kung bakit ka na-stress tulad ng paano ka na-stress kaya ka uminom? Tulad po ng, halimbawa po, pag kinakapos po kami, tapos yung mga anak ko kasi, hindi po maiwasan yung may pasaway po, makukulit. Siyempre po tulad ko po na mag-isa lang ako nag-ano sa kanila, mahirap din po. Yun po ang ko doon. Tapos minsan, siyempre yung
meron na din po sa time na may mga maririnig ka sa mga tao. Ayaw ko man po ano sa idadaan ko sa away. Na lang po ang inano ko ginagawa. Kapag umiinom ka ba, sino naman yung kainuman mo? Ako lang po. Ikaw lang. Mm. Kapag uminom ka mag-isa, happy ka na rin nun? Opo. Kasi minsan nakakaano na din. Pag nakakainom-inom na ako, tutulog na lang ako. Ganun na lang. Dito ba sa kapaligiran mo, may mga kaibigan ka rin dito? Meron man po, kaya lang medyo iwas-iwas. Kasi, madami. Dahilan. So, ano yung masasabi mo sa mga nanonood sa atin, lalong-lalo na doon sa mga nag-sponsor sa'yo dati, na siyempre, sa mga nangyari, ay hindi rin maiwasan na nagkaroon sila ng sama ng loob sa'yo dahil sa napanood nila na ikaw ay naging wild nga, di ba? At ano yung masasabi mo sa kanila? Una talaga po, masasabi ko po sa mga nag-sponsor po sa amin noon, sobrang nagpapasalamat po ako. At hindi ko po talaga nakakalimutan yung lahat ng naitulong niyo sa amin. Tsaka po, alam ko pong masama yung loob ninyo sa nangyari sa amin noon kasi yun nga po nag-wild ako. Hindi ko po yun naiwasan kasi gawa na din po ng mga problema na nakikita ko, naririnig ko. Tapos, syempre may problema din po ako sa pamilya. Siguro po, kaya po ako nakapagsalita ng ganun. Pero, sa lahat po na nag-sponsor po sa amin ay hindi ko po nakakalimutan lahat ng naitulong po nila sa amin. Sobrang nagpapasalamat pa rin po ako. Kasi kung di po nang dahil sa kanila, wala po kami titirahan na maayos-ayos. Yun po. Kay Dodong, ano sabi mo? Sobrang nagpapasalamat din po ako kay Dodong Ruel kasi siya po din yung may po na para po matulungan po kami na mapagawa ng bahay. Hindi lang sa pagpagawa ng bahay, kundi yung isang po na yung hinahatid sa amin na makikain. Nandun po yung pagpapasalamat ko pa rin sa kanya. At saka, hingi po din ako ng pasensya kung nangyari man po yun sa amin kasi po, talagang hindi ko po maiwasan yung naghinanakit din po kasi ako sa mga naririnig ko po. Yun po. Naghingi po ako ng pasensya. Pwede ba malaman? Kasi nung ko na yun, hindi ko rin alam kung ano yung pinagmula ninyo. Kasi nandito ako noon, di ba? Okay. Tapos bigla na lang na ganun yung mga topic ninyo. Hindi ko alam. Ano ba yung... Kasi, yung huli po kasing pag-vlog niya po sa akin nung bago po kayo nagpunta dito, Kuya Mar. Oo. May nakita po kasi akong vlog niya na may mga sinabi siyang nakasakit sa akin. Na masama nagsama talaga po yung loob ko. Tapos, ilang araw ko pong dinibdib yun, hindi pa ako nakakatulog. Aminin ko po yung totoo po. Hindi na po talaga ako nag-inom naghinto po talaga ako ng pag-inom. Simula po kasi nung nakita ko po yung vlog niya na po ng kalooban ko. Aminin ko po ang totoo, talagang na-stress po ako noon. Nag-inom na naman ako. Sabi ko, gusto ko mag-relax kasi di na ako, Kuya Mar, nakakatulog simula nung nakita ko yung vlog niyang yun. So, sobrang nasaktan po ako. Kasi yung nakalagay po kasi doon, binigyan niya daw po ako ng 10K pang asikaso. Ang totoo po noon, wala pong binigay sa akin si Dodong na 10K. Binigyan po ako yung nag-asikaso po ng kuryente ng 500. Yun po yung kinuha po namin sa Ang naging problema po doon, yung dyan po sa barangay, nagtagal po talaga. Kasi nawala po yung una, tapos nagbalik na naman po ako. Yung po talaga ang doon. Ang kinasama po kasi ng loob ko doon, yung ibang niyang sinabi na tungkol doon sa binigay niya sa akin na pera na 10K. Masama talaga ang loob ko. Kasi wala man po talaga siyang binibigay sa akin na 10K. Kasi ang alam ko, yung 10K na yun para sa kuryente. Oo nga po. Pero ang sinabi niya kasi po, sa akin niya daw binigay. Kaya doon po ako nag-wild baga po, Kuya Mara. Anong 10K ang binigay mo sa akin? Wala kang binigay sa akin na 10K. Doon po talaga ako nag-ano po yung dibdib ko sa mga nakita ko sa vlog niya. Ayoko na nga po sana yung panoorin. Kaya lang, ang dami nag-ano sa akin, panoorin mo yung vlog. Ang iba talaga po ang dating.
para po sa akin, kaya nagsama po talaga ang loob ko. So ngayon wala kayong kuryente. Wala po. Tap- Hindi nalagyan ito mula Hindi noon. po. Kasi ang alam ko rin noon, parang nagbigay siya ng sa kuryente, pero doon sa naglalakad ata. Opo, wala po talaga sa akin. Oo, doon sa Doon sa nag-aasikaso po ng kuryente, doon po siya nagbigay nun. Wala man po sa akin. Kaya po, syempre po, kahit sino man po baga, pag sinabihan ka kung binigyan ka ng ganitong halaga, na wala man binigay sa'yo, parang ang sama man na po baga ng tingin sa'yo. Doon po talaga ako nung nag-iba po yung naging ko sa kanya. So, inaamin mo noong sinagot mo si Dudong noon kuwan ka, lasing ka noon. Hindi po talaga, Kuya Hindi ka Ma. lasing Promise po. Saksi po talaga ang Diyos, gagamitin ko po iyan. Hindi po talaga ako nakainom noon. Talagang hinintay ko po ng ilang araw, hindi po talaga ako nag-inom. Hindi po talaga. Pero okay na yun. Ang mahalaga ngayon, nakamove on ka na. Nakamove on na po At ako. nakapag-sorry ka naman na. Yun ay nasabi mo lang. Ayan po. Ayan po mga kalangga sa lahat po ng mga nanonood. Ano po, kailangan ay maging maunawain po tayo. At kung ano man po, sabi nga ni Christy ay nakamove on na po at nakalipas na yun. Ako na po tayo. Yan, mag-move on na po tayo at sabi nga, nobody perfect, diba? Opo. Kaya, ayun. And maraming salamat sa iyo, Christy. At yun, kahit pa paano, bigyan din kita ng pambigas mo para sa Thank you po. mga anak mo, Ayan. Thank you po. Ayan, pasensya ka muna Salamat po. dahil kuan. Malaking tulong po ito. Ayan, yung kuan kong yan sa'yo, yung ibibigay kong yan sa'yo, yan ay ibibili mo ng pagkain sa Opo. mga anak mo. Ano? Opo. Pwede ko bang kuan yun yung pwede pa akong makakuha ng pwede ba kitang ibig sabihin may tiwala ba na Opo. nagsasabi ka ng totoo na yan ay bibigay mo ng pagkain sa Opo. Kuya Ma. hindi Promise kung po. di ba? Opo. Kasi kami talagang tumutulong dahil lang sa mga bata, Opo. lalo sa mga kapos-kapos talagang tumutulong kami at sa lahat ng mga viewers po, mga kalangga, ayan, sana po maging kuha na po tayo, maging maunawain tayo at sana po wala naman po ditong pambabas na mangyayari. Ano po, at ito po ay kuha po ito ni Dodong Roel at sigurado kapag mapanood po ito ni Dodong Roel, siguradong sisiyan naman po yon dahil sa nakuha niya na humingi naman na po ng pasensya si Christy. Opo. Talagang gusto ko po noon pa po talaga. Kasi talagang alam ko pong nagkamali din po talaga ako. Noon pa po talaga gusto ko pong humingi ng pasensya. Tsaka malaki din po kasi ang naitulong baga po ninyo sa akin. Sige, Christy, ayan, Opo. maraming salamat at Salamat. kuhan tayo. Wag tayong kuhan. Ayan, halika nga dito. Itong kausapin nito yung Inihika nga po yan. ano nga pangalan mo na? Dalaga na to, nung nakit. Ha? Yung sister niya naman ko. Ayan, galing. Pag hiram nga ng kuhan mo. Ayan, ayan, ikaw muna na. Ano, Princess Diana? Akala. Nung nakita kita noon, noon ka pa tapos yung sipon mo nagbuburos na tapos, di ba ngayon, wala, nasaan, kumusta ka na sabi, may nanliligaw na sa'yo. Ilan na edad nito? Ilan na edad mo? 9 na. Di ba nung nakita ko ito noon na bata-bata pa rin ito, nung nakita ko kayo doon pa kayo noon, 3 years na, tingnan mo, noon parang ganyan ka lang, ang liliit mo lang. Nakita ko nga yung sipon mo noon ay nagtukol. Ano na yung masasabi mo kay mama mo? Ayan. Maraming salamat po. Kay mama mo. Bakit? Sabihin mo kasi tabi mo si mama mo. Inaalagaan ka ba ni mama mo?
Magsalita. O, hindi naman yung maririnig. Ayan. Nagugutom ba kayo dito? Hindi man. Ayan. Bakit tumitingin ka kay mama mo? Sige na nga. Okay, Kuan, salamat. At yun na. Sana ibili mo na pagkain yung Kuan mo. At Ay, may George na. Kuan. Para may pagkain yung mga bata. At kuanin mo, ayusin mo yung buhay nyo dito. Kung pwede lang yung mga bata, wag pa masyado mga pagkalat-kalat sa kalsada. Kasi nakita ko mga nagkalat sa kalsada. Ano, nakahubo. Ayan, Parang siga. nakahubad pa yan. Parang siga yan doon, no? Sige. Lubak po kayo ng damit po. Bakit ka naguhubad ng damit? Nainitan ka ba? Opo. Kamusta naman pala tong bahay nyo? Tumutulo din daw. Ano, kompleto pa ba yung mga kagamitan? Naman po, ayos pa man. Ayos pa man bigas pa man. Bili ka ng Okay. bigas marami para matagal maubos. Mahal pong bigas dito. Mahal nga, 60 na, 50 Bili doon. ko dun. Bili kang ulam, magluto ka. Magbili ka ng litson. So ayan po mga kalagano sa lahat po ng mga nakapanood doon kay Christy. Ayan, sana po wag po tayong mag-comment ng hindi maganda ng mga niga. Iwasan na po natin yun dahil wala naman pong ibang sinabi si Christy na hindi maganda. Kaya nga po nag-apology na rin siya. At yun po, move on na tayo. At si Dodong Ruel din po yung nagsabi sa akin na puntahan ko sila para makumusta. At yun nga, parang parang makamove on na rin. Kasi mahirap po talaga yung merong isang tao na merong sama ng loob sa'yo. Kaya ito, malinaw na po ang lahat. At sinabi naman na niya na nagkamali din siya. At ipinaliwanag niya po kung bakit siya nagkaganon. Kaya po maraming salamat sa lahat. At yun nga, wala po tayong ibang naibigay doon. Kasi hindi po tayo ready nung makita natin siya. Yun, binigyan na lang po natin siya ng pambili ng bigas. At kuha ko po sa kanya talagang kailangan ibili talaga ng bigas. At yun nga po sabi niya nga, inamin niya rin na kapag may nasa isip siya na hindi maganda, na stress siya, talagang tumatagay siya. Ewan ko po kung bakit ganun yung mga karamihan sa atin na kapag nawawala sa na-stress or maraming iniisip ay tumatagay. Pero nagkakamali po dahil pagkalipas ng tagay mo, halimbawa tagay ka ngayon, okay, mga ilang minuto natin makakalimutan. Pero pag gising natin, ayan na naman. Kaya hindi rin po maganda yung mga kapag may problema ka tapos inom mo. Kaya hindi po maganda yon. Sige po, maraming salamat po sa lahat. At hanggang dito na lang. At siyempre kasama namin natin po si Amar Oyuno. Nagutom. Po kararating lang namin dito. Pagdating pala dito, wala po kaming, hindi pa kami nag-lunch. Kain ako ng saging. Saging at saka yung may konting kanin. Kaya nakita ko nga po edit ko, sabi ko hindi pala tayo nakapag-outro, kaya ito po ang natin. And maraming salamat. Ayan, patuloy po tayo sa ating buhay at yun na, move on na po tayong lahat. Bye bye and God bless po sa ating lahat.